Kahapon, ang pinag-aralan po natin ay nutrition. Sino po sa inyo kanina nakakain ng 5 prutas? Kala ko bago na tayo. Bagong simula. O, sino po ang nakakain ng 5 gulay? Ayun, may nakakain ng 5 gulay. 5 prutas, wala. Try po natin bukas. Okay lang po? Yan, tatry natin kasi yun pala ang kailangan para tayo maging healthy. Kung di tayo kakain ng 5 prutas, 5 gulay, paano na? O, sino ang nagdumumi na ganito kahaba? Sinong dumumi ganito kahaba? Taas ang kamay. Wala din. Putol-putol pwede. Umaga, tanghali, gabi. Pwede naman yun. Installment. Ang importante, dumudumi. Kasi yun ay isang senyales na ikaw ay healthy. Ikaw ay malusog. Kasi tinatanggal mo yung dumi sa katawan mo. Bakit 3 times? Pwedeng hati. Kasi kakain ka umaga. Dapat dudumi na yon. Tanghali, dapat labas na din. Gabi, ganun din. Okay? Pag hindi, prutas at gulay po ay kailangan natin kainin. Yan. Ang nutrisyon ay pagkain ng sapat at ng tamang uri ng pagkain para maging malusog. Alam nyo na yan. Sabi nga sa Genesis 1:29, ano ang pagkain natin? Ibinigay ni Jesus, halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Okay po? At ngayon, eto na, exercise. Sino po nag-exercise kanina? Tatay! Very good. Kaya pala ngayon, parang naka-jacket kayo Hanggang ngayon, mag-exercise tayo. Sino pa po? Tatay Joel. Dalawa lang. Sino pa po? Yung... Paano na tayo niyan? Okay lang. Okay lang po. Bakit? Dahil new start. Bagong simula. Sisimulan na natin. Okay lang. Hindi tayo nag-exercise kanina, okay lang. Kasi may bagong simula. Ayan. Pwede natin gawin bukas. Okay, exercise. Bakit kaya importante po? Para tayo ay maging healthy. Alam niyo po ba na exercise is wealth? Yung pag-ehersisyo pala, kayamanan din. Hindi natin binibigyan ng halaga. Kung wala kang pera, kung gusto mong yumaman, mag-exercise ka. Bakit? Nakakatipid ng magkano? 60,000 hanggang 125,000. Ang gastos mo isang taon kapag ikaw ay nag-e-exercise. Makakatipid ka. Ganun pala. Meron ka palang 60,000, 125,000 na may ipon kapag nag-e-exercise ka. Kaya pala may pera pala sa exercise. Bakit? Siyempre, may iwasan ng pagkakasakit. Nasa libro po yan. 8 Secrets to Healthy Living. Yung sekreto, sinasabi ko na sa inyo. Okay? Dahil ang sekreto, sinasabi sa taong close. Close na ba tayo? Iko-close natin yung isa't isa, no? Okay. Ehersisyo para iwas perwisyo. Gawain para sa pagpapalakas ng katawan. Kung ayaw niyong tawagin kayong perwisyo sa inyong bahay, exercise po ang kailangan, ehersisyo, para hindi kayo maging perwisyo. Sabi po ni Miss Ellen G. White, ayan, ang katamtamang ehersisyo araw-araw ay magbibigay ng lakas sa mga kalamnan na kung walang ehersisyo ay nagiging malabo at nanghihina. Ano ba? Walang ehersisyo na maaaring pumalit sa paglalakad. Sino po ang mahilig maglakad? Ayun! Nakapuntos tayo ngayon. Nakapuntos po tayo sa ating exercise kasi yung pala ang ehersisyo, pinakamatindi, paglalakad. So kung dito tayo sa Tondo, mas piliin nating maglakad kaysa mag-tricycle. Nakakatipid tayo nun, di ba? Health is wealth yun. Kayamanan yun, nakatipid tayo kasi nilakad natin. Yun pala, pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Pero wag yung sobrang pinagod nyo na yung sarili nyo. Yung tama lang na lakad. Pag hinihingal ka na at hirap ka na, lakad ka pa rin na lakad, ay iba na po yun. Okay? Yung exercise po, tamang lakad lang po, yung hindi naman gano'n nakakapagod. Okay?
Pananggalang laban sa sipon, ubo, kasikipan ng utak, pamamaga ng atay, bato at baga. At 100 iba pang mga sakit. Wow! Yung ehersisyo pala, marami palang may iwasan dyan. Uso po ngayon ang sipon. Sino pong sinisipon? Yan, inuubo. Yan. Yun pala, exercise pala, gamot sa sipon. Akala na iba, pag pinawisan ka, sisipunin ka. Huwag niyo pong patutuyuin ang pawis sa likod. Yun ang nakakasakit. Mag-exercise kayo, papawisan kayo, pero pupunasan niyo po yung pawis. Huwag kalimutan dahil pag kinalimutan niyo, uubuhin kayo. Pag kinalimutan niyo, sisipunin kayo. Lalagnatin po kayo. Ang ehersisyo ay makakatulong sa gawain ng panunaw. Di ba pagkakain natin, ang dami natin kinain. Okay lang pala, mag-exercise ng kaunti para yung panunaw natin ay gumana ng maayos. Kasi pagkakain, tapos tulog, pagising mo, bondat. Wala pa, hindi pala ganun, no? Kailangan medyo konting lakad pagkakain para umayos yung panunaw natin, katawan. Ano pa? Sabi po sa Colossians 3:17, at anuman ang ginagawa nyo sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Hesus. At magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya paraang ikapupuri ng Diyos. Ayan. Sa lahat daw ng ating gagawin, kailangan ikapupuri ng Panginoon. Yung pag-ehersisyo ba nakakapuri sa Diyos? Yes, kasi iniingatan natin ang ating katawan. Next. Ayan, meron pa po akong oras, mga 2 minutes na lang po, no? Susundan po natin, ang New Start is N, Nutrition, E, Exercise, and W is Water. So, dalawa po ngayong gabi. Okay lang po? Okay, water. Water tayo. Bakit mahalaga ang water sa kalusugan? Sabi po ni Ellen G. White, ang tubig ay isang simple at mahalagang sangkap na kailangan ng ating katawan upang manatiling malusog. Sino po ang nakainom ng tubig ngayong araw? Yan, congratulations! May puntos na naman kayo. Yan. Hydration, pinapanatili nito ang tamang dami ng tubig sa ating mga katawan. Mahalaga ito dahil karamihan sa ating katawan ay gawa sa tubig at gumagana ng maayos ang lahat ng ating mga organo. Ang sasakyan po, pag may gasolina, aandar. Pag wala, wala. Ganon din po yung katawan natin. Pag walang tubig, hindi magiging maayos yung andar ng katawan natin. Kaya pala kailangan ng tubig kasi mostly sa katawan natin ay tubig. Kaya lang, nababawasan tayo ng tubig pag naglakad tayo, pag suminga tayo, pag pinawisan tayo, pag nagsalita tayo, nababawasan tayo ng tubig. Ngayon, kung di natin pinapalitan, masisira yung katawan natin, parang makina ng sasakyan. Pag di pinapalitan, pag di nilalagyan ng tubig, hindi nilalagyan ng gasolina, masisira. Pag pinaandar. Ganon din sa katawan natin. Pag pinaandar natin ng pinaandar, hindi natin nilalagyan ng tubig, sira ang ating katawan. Kaya pala mahalaga. Paglilinis. Ayan, nakakatulong para linisin ang ating katawan. Ano pa? Pagtunaw. Pagtunaw. Yung mga kinakain natin, kung gusto nyo makuha lahat ng sustansya sa kinakain natin, tubig pala ang kailangan natin. Tubig. Ano pa? Para maging maayos temperature natin, tubig din ang solusyon. O ilang baso ng tubig po ang iinumin natin. Sa mga, ano po ang edad ang meron ngayon? 14 to 18 years old. 14 to 18 years old, yan. Kailangan 8 hanggang 11 na baso ng tubig. Check or not? Check? Very good. 19 pataas. 19 years old pataas. Ang kailangan po sa lalaki ay 13 cups. Lalaki, kayo po ba ay nakakainom ng 13 na baso isang araw? Taas ang kamay. Hindi. So, X po. Masisira ang ating katawan. Sa babae,
Kailangan po ay 9 cups. Mga babae, sino po nakakainom ng 9 na baso ng tubig? Nanay, very good. Ayun, si nanay, very good. 9. Pag hindi, masisira po ang ating katawan. Kaya pala nagkakasakit. Kaya pala tayo nagkakasakit. Kasi pagana tayo ng pagana ng katawan natin, hindi natin nilalagyan ng gasolina. Hindi natin nilalagyan ng tubig yung katawan natin. Yung pala tandaan, babae, ilan po? 9. Sa lalaki, ilan po? 13. Sa bata, ilan po? 8 to 11. Sa mas bata, kagaya nila ay 5 na basong tubig. So, alam niyo na po ha. Bukas po, new start. Bagong simula. Tingnan natin kung magagawa po natin. Ano po yung best time na uminom ng tubig? Pagkagising, inom. Pagkatapos mag-workout or exercise, inom. Bago kumain, inom. Bago maligo, inom. Bago matulog, inom. Kapag may sakit, inom ng inom. May sakit na eh. Uminom ng uminom. Pero alam niyo po, meron palang tubig na napakahalaga. Alam niyo kung ano? John 4:14. Datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw. Magpakailanman. Meron palang tubig na pag ininom mo, hindi ka mauuhaw. Kasi yung tubig na iniinom natin dito sa mundo, pag ininom mo, well, later on mauuhaw ka na. Pero ito, ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Ang tubig na po na binibigay ng Panginoon, hindi ka mauuhaw. Kaya yung pag-attend nyo dito, ito po ay isang way para hindi ka mauhaw. Sabi po sa John 14:21, ang tumatanggap sa mga utos ko, tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. So kung mahal natin ang Panginoon, susundin po ba natin siya o hindi? Susundin natin. Yon. Thank you so much po sa inyong pakikinig.